Ang point ko, bakit parang laging pinapaalala sa akin yung Pepsi Paloma? Anong kinalaman sa buhay ko niyan si Pepsi Paloma? Hindi ko nga siya kilala eh. Pumasok ako sa showbiz eh. Nandiyan na wala na si Pepsi Paloma. Pero na-meet ko rin yata isang beses yung manager niya, si Ray De La Cruz. Meron bang gustong sabihin sa akin si Pepsi Paloma? Parang ganun. O may paramdam ba siya? Yan. Good evening at sige na nga, bukas mag-aahit na ako. Mukha na akong ewan. Kwento ko lang sa inyo, naalala ko ngayon na nasa labas ako, nagmumuni-muni. Naalala ko nung ako'y 80s, 90s. Isang kotse lang kami ni Douglas Quijano, yung manager ko, Joey Marquez, Richard Gomez, at ako. Alam niyo yung Subic. Yan, Subic Naval Base nung araw. May gate yun sa likod eh, back gate. Tuwing lumalabas kami doon, sasabihin sa akin ni Douglas, diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Di siyempre, una mo marinig, ang daming nicho na puti. So, ganun lang. Okay lang. Oh, diyan pala si Pepsi Paloma. Daan na naman kalit minsan. Diyan nakalibing si Pepsi Paloma. 3. Diyan nakalibing si Pepsi. Iba-ibang date to Hanggang sa isang beses, siguro mga 7 beses niya sabi ko, Dogs, alam ko diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Paulit-ulit mo nang sinasabi, ilang beses mo nang sinabi. Hanggang sa nakaisa pa pala siya, isa pa. Siguro mga 8 beses niyang sinabi sa akin. Di ako naman na may misteryohan bakit paulit-ulit sinasabi ni Douglas itong di niya makalimutan. Although isa sa best friends niya, si Kapitan Ray De La Cruz, yung manager ni Pepsi Paloma. Pag ako meron trabaho, dadaan ako doon, yung kasama ko naman ang sasabihan ko, diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Siguro mga 2-3 beses yung kung sino man kasama ko, diyan nakalibing. Siguro hindi ko na maalala yung huli. Ang point ko, bakit parang laging pinapaalala sa akin yung Pepsi Paloma? Anong kinalaman sa buhay ko niyan si Pepsi Paloma? Hindi ko nga siya kilala eh. Pumasok ako sa showbiz eh. Nandiyan wala na si Pepsi Paloma. Pero na-meet ko rin yata isang beses yung manager niya, si Ray De La Cruz. Pero yun nga, kanina nagmumuni-muni ako. Sabi ko, may meaning ba to? May meaning ba na tuwing dadaan ako doon eh, may nagpapaalala sa akin tungkol kay Pepsi Paloma? Meron bang gustong sabihin sa akin si Pepsi Paloma? Parang ganun. O may paramdam ba siya? Eh, hindi ko alam. Pero yun lang, naikwento ko lang sa inyo na medyo weird na lagi na pinapaalala sa akin dati na dyan nakalibing si Pepsi Paloma. Dyan yan sa Olongapo. Walang kinalaman sa buhay ko ngayon, pero nag-iisip lang ako kung bakit ilang beses yun na pinapaalala sa akin na nandyan si Pepsi Paloma. Walang malisyo, walang malisya. Naikwento ko lang na dun, sa mga hindi nakakalam, doon po siya dun sa may cemetery doon eh, puro puti, pataas nga eh. Kaya kahit gusto kong bisitahin siya nun, hindi pwede, mataas eh, hindi ko alam saan doon. Tsaka marami nakalibing. Yun lang. God bless her soul. Kung ano man nangyari sa kanya, eh sana inaalagaan siya ngayon ng Panginoon. At sana naka-rest in peace na siya, si Miss Pepsi Paloma.
Itong mabentang-mabenta sa ano ngayon, sa Talipapa at sa Palengke. Si Anjo Iliana, di ba? Nako, eto nga kasi, parang, paano na, pababa na. Tama nga yung sinabi mo sa akin. Tama yung sinabi mo. Naku, Romel, bigyan mo pa ng 2 linggo yan. Tumutumal na. Tumutumal na. Sino pa naman kasi magkaka-interest, puro paninira ang ginagawa. At sabi niya, magpepreno na siya. Anong pagpepreno yung sinasabi niya, ganun pa rin naman. Di ba? At saka lalong naging controversial yung pahuli niyang sa interview niya niyang sinabi. Meron pa siyang 1,500. Oo, nakatago. Mas marami pa news sa'yo, kaya kay OG Diaz. Di ba? Tapos nagsisisi, pero hindi raw niya ikakaila yung mga sinabi niya. Dahil totoo raw lahat yun. Asan ang pagpapakumbaba? Di ba? Ayan. Sabi nga ni Iram Lia, nako Anjo, manahimik ka na. Tigilan mo na ang gimmick mo. Ang daming problema ng bansa. Dumadagdag ka pa. Pwede ba? Do something good for the Filipinos. Ay, igigil mo ako sabi ni Iram Lia. Ay, ang ganda naman nun. Ang ganda. Sabi naman ni Sonny Sebastian, na paano po hindi tutumal ang bago racket ni Anjo? Panay kudahan niya kasi at nang dadamay pa ng ibang mga personalities. Kaya ganyan talaga mangyayari sa bago racket niya. Ingay pa more, Anjo. Ingay pa more daw. Sabi ni Don Clavesillas, ay nako, tumutumal na ang bago racket. Stars pa more. Kung ako man po ang producer or director, bakit pa ako magtitiwala? Ika nga po, you do not have to drink the entire sea to prove that it's salty. That said it all. Aba kahapon yun din ang sinabi mo, di ba? Dan, Clavesillas, totoo naman, kailangan mo pa bang matikman ng tubig alat para malaman mong maalat talaga? Yun. Ito naman ang epekto sa kanya nito, Nay, sa pagkuha sa kanya ng mga proyekto. Talagang mahihirapan na talaga kasi, syempre, iisipin ng mga makakasama niya, ay, naku, paano kasama natin siya? Baka mamaya siraan din tayo. Ganun din ang mangyari sa atin sa kanya. Siyempre, pwede ba naman sa set, hindi kayo makipagkwentuhan? Siyempre, magkikwentuhan kayo. Ay, mga kwento na yun, ilabas, Ayan, ano sabi ni Tita Nene Olanday? Nako, Anjo, wala nang kukuha at magtitiwala sa'yo sa mga nagawa mong paninira sa mga taong nakasama mo na matagal. Tinuring kang kaibigan, marami ka pang idinamay. Tama naman dito si Tita Nene Olanday, di ba? At si Paulo Ovalde, naman ang masasabi? Si Paulo. Ay, dapat lang po na hindi nabigyan ng mga racket si Anjo. Hindi niya deserve dahil masama, bastos, at napakasalbay niya, traidor. Higit sa lahat, walang utang na loob. Ayan, napala mo kay Paulo Ovalde. Anong sabi naman ni Eddie Gutada? Kung ganun pala na matumal na ang bagong racket niya, paano na siyang makakahingi ng mga stars sa kanyang followers? Kapag ganyang hindi na mabenta ang kanyang mga gimmick, umisip na agad siya na bagong pagkakakitaan dahil naumay na ang mga tao sa pang-aaway niya sa mga personalidad na wala namang atraso sa kanya. Sabi ni Eddie Letada. Tama, Eddie. Oo, mahirap kasi magsalita yung walang atraso sa'yo, sinasabihan mo ng mga ganyan. Mahirap makipag-away sa taong hindi ka rin inaaway. Alam mo yun? Tama yun. Ano naman ang sabi ni Randy Balaguer? Nay, panay talak lang naman si Anjo, walang resibo. Panay video for the views. Sabi niya, totoo naman, panay video lang for the views. Ayan. At sabi pa ni Tita Julie Paras, panay panis. Nakemerot lang kasi ang inilalako ni Anjo. Kaya wala nang gustong bumili. Ay, mga ano daw yan, mga panay, daw. Panis. Grabe yun. Oo. Ito naman ang sabi ni teka lang nga, mamaya ako sasagutin yung nyo. Grabe yung panis. Oo. Ganun talaga. Panis na panis daw Meron talagang napapanis na kwento, no? Sabi ni Wating. Ay. Anjo Eliana, your ego is so exhausting. It's starting to affect my mental health na. Sort your life out. Seeking validation by outing your friend's secrets? That's pathetic. I genuinely pity you. Che! Sabi ni Wating. Grabe. Sosyal si Ate B. Sabi ni Juris Dr. Chanel, ang nababagay na kantang theme song para kay Anjo Iliana ay
My Way ni Frank Sinatra. And now, the end is near. Yon. Dahil si Anjo Iliana ang totoong sad boy ng showbiz. Ha, 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 sabi niya. At si Gaison, ano sabi? Anjo, kulang pa ang stars mo sa pambayad ng lawyer. Kaya wag nang masyadong matabil ang bibig mo. Oh, di ba? May kanya-kanya talagang ano. Kasi syempre, hindi na natin may iwasan talaga lahat eh. Kasi live talaga yan. Nagla-live siya eh. Open talaga para sa publiko yan. Lalo na sa TikTok. Lahat makakapanood at dadaan talaga sa live niya. Kaya libre silang magkomento ng kung ano-ano. Di ba? Totoo yan. Ay nako, talagang ang dami-dami talagang nag-ano. Eto pa. Ito yung kay John. Ano yung itong kay John ha? Sabi ni John, nako Anjo, wala ka na talagang kikitain. Tandaan mo, ang produktong nakauumay, hindi na nabibili. Kahit magtalipapa ka pa, magpalengke, kahit pa sa SM ka pumunta, hindi na bibilhin ang mga pinagsasasabi mo. Yun ang sabi niya. Oo, malaking epekto kasi na yung ano eh, yung nagsosorry siya pero bumuelta pa eh, alam mo yun. Totoo yun. Ano eh, dapat yun, nagpakumbaba na lang siya ng tuloy-tuloy talaga. Yung tinanggap niya, yung pagkakamali niya. Mas maganda yon. At saka, ewan ko, kung saan niya pinagkukuha talaga yung mga pinagsasasabi niya laban kina Tito Sen, sa Tito Vic and Joey at sa mga Dabarkads. Booking na booking naman siya. Ano sasabihin mo ngayon? Nagpadala lang ako sa emosyon ko, akala ko, aliw na aliw ang mga tao, pero ako pala, nakakapanira na ako. Parang ganon. Alam niya eh, na-recognize niya na nakasira siya, na naka-apekto siya sa mga nagmamahal, sa mga siniraan niyang kung ano-anong kwentong sinabi niya. Yun eh. Kaya lang sayang, nakakapanghinayang din talaga. Ako ang kaibigan niya ang nawala, no? Oo. Nung pinanonood ko nga yung video niya, sabi ko, may may realisasyon na. Sabi ko, ano ba ending? Ay, sandali, bakit nag-U-turn pa ulit? Na siya ni OG eh. Oo. Talagang inaano na siya ni OG. Ako din, ang dami-dami ko rin naman na kilala. Marami rin akong hawak na sekreto nila. Pero hindi lahat, Anjo, ilalabas mo. Diba sabi niya, alam mo naman, OG, may 1,005 pa ako, marami pa ako news kesa sa'yo. Sabi niya, yung emosyon, yan yung hindi dapat na pinagkakatiwalaan. Sabi nga, huwag ka magdedesisyon pag galit ka. Yan. Pag gutom ka, at pagka wala kang tulog. Ayan, at masaya ka at malungkot. Ayan yun, no? Talaga eh. Nasa kalmado ka ng oo. Nagpadala siya sa emosyon niya, di ano nangyari? Ang dami niyang nawalang mga kaibigan. Aminin na lang kasi, hindi po pwede yung kung ano gusto natin, sasabihin natin, di ba? Correct. Ay, naku, ewan ko lang ha. Sana lang talaga, ano kaya ang kahihinat na nito? Siyempre, di ba mahaba ito eh. Kung hindi talaga titigil sa Anjo, marami pa tayong marami pa siyang ikikwento, marami pa siyang, siyempre. Ang kinatakutan niya, tanggapin natin ang katotohanan, ididemanda siya. Ayun. Ang Tito Vic and Joey at ang Kaya siya nagsalita ng ganon. Oo. Pero yung pagpapakumbaba niya, hindi totoo, hindi sincero, huwad lang. Yung alam mo yung daman-dama mo na dahil lang sa takot. Yung ganon. Umihingi ako ng sorry sa inyo, sa lahat ng mga nasaktan ko, lalo na yung mga inosente, ganito. Alam mo pala, na-realize na lang daw niya, may mga nagsabing kaibigan sa kanya, gaya daw ni Tita Maruchowa Pagar, ano ba mga pinagsasabi mo, ano ba yung mga ginagawa mo, kung ano-ano yan, noon lang daw niya na-realize. Pero alam mo, pagkatapos niyang sabihin yon, may mga lumabas pa siya, di ba? Ang dami pa rin niyang inilabas eh. Kaya doon mo makikita na huwad yung pangingi niya ng sorry talaga. At pati politika, pinakikialaman na niya ngayon. Wala naman siyang consistency. Nandiyan magalit siya kay PBBM. Tapos bigla siya nagpasalamat. Dahil daw kay PBBM, sumikat daw siya. Ay, sus, Mariosep, nakakaloka yun ha. Sumikat daw siya, Mariosep. Kaya ngayon, syempre, aabangan ngayon siya sa kanyang live na kung hindi na siya masyadong paniniwalaan kasi
iba-iba na laban-bawi na ngayon siya. Sabi mo, di ba? Laban-laban o bawi-bawi. Hindi nga pwedeng sabihin yung hindi na siya masyadong paniniwalaan. Hindi na siya talaga paniniwalaan. Lalo pa, buhay na buhay ang mga tao na winawasak niya. Na merong mga taong nagtitiwala sa mga personalidad na ito na nagtatanggol. Nagsasabi ng kabaligtaran ng mga kwento niya. Mahirap yan. Saan siya pupunta ngayon? Politika, parang nagsarado na sa kanya. Itbulaga, sarado na talaga sa kanya. Di ba? At saka yung mga taong ginawa niya ng kwento, nakita mo, mga fans at mga nagmamahal sa kanila ang nagtatanggol. Hindi yung mga yun ang nakakaano. Tamo yung mga taong nagbabasa at nakikinig sa kanya, yun ang nagtatanggol. Saka kulang si Anjo na research. Kulang ng research talaga. Akalain mo yon, hamunin niya ng suntukan, sasapakin daw niya si Jose pag nakita niya. Hindi naman si Jose yung naghamon sa kanya ng suntukan. Di ba? Fan page yun. Kaya, wala, bira ng bira, loose cannon, baril ng baril, walang direksyon. Bahala na kung sino matamaan. Bahala na. At eto nga, pagkatapos ng kanyang ginawa, sorry, hindi naman sinasadya. Hindi ko naman sinasadya. Sorry sa mga nasaktan ko. Sorry sa mga nasaktan mo, pero sabi mo, hindi ka bibitiw sa mga sinabi mo, dahil yun ay totoo. Doon makikita talaga, walang sincerity. Diba? Paano? Nako,